Lahat tayo ay gagawin ng lahat para sa pamilya, kahit ang kapalit nito ay ang pagsasakripisyong malayo sa kanila. Pero lahat nga ba sila ay pare-pareho ng dahilan o karanasan? Ma, kailangan mo ba talagang gawin ito? Pwede ka naman magtrabaho dito, di ba? Tutulungan ka namin ni Francel. Huwag ka lang umalis. Oo nga po, ma. Huwag ka na umalis. At ayoko rin magkahiwa-hiwalay tayo. Wala na rin naman mag-aasikaso sa amin. Wala na rin magluluto ng mga paborito namin pagkain. Mga anak, naiintindihan ko yung nararamdaman niyo. Pero hindi naman pwedeng habang buhay aasa na lang tayo sa pagtitinda natin ng gulay sa palengke. Lalo na lumalaki na yung gastusin natin sa bahay. Ikaw, anak, Gian, next year magka-college ka na. Lumalaki na rin yung mga kapatid mo. Hindi nito kayang tustusan yung pang-araw-araw natin na pangangailangan. Alam ko, mahirap para sa inyo. Mahirap din sa akin mawalay na hindi ko kayo nakikita, pero para magbigyan ko kayo ng magandang buhay, gagawin ko to. Alam ko naman po yun. Pero inaalala ko rin po kayo, ma. Ikaw lang po mag-isa doon. Sino mag-aalaga sa inyo? Shhh! Ito namang mga anak. Huli nga kayo kay mama. Alam niyo, ang lagi niyo nang tatandaan, intindihin niyo yung sarili niyo. Ako malakas ako, kaya ko to. Wala akong ibang gagawin kundi ibigay yung magandang buhay para sa inyo. Para sa atin dito. Tandaan niyo palagi. Di ba? Ba't naman ganun ang nasa mo kanina? Alam mo namang maalas si mama, di ba? Tapos ganun yung pinakita mo. Mas lalo na mahihirapan si mama kung ganyan yung pinapakita mo. Huwag natin ipakita yung kahinaadalan sa kanya. Ayoko nga! Ayoko umalis si Mama! Natatakot ako na makasaktan siya ng amo niya. Huwag naman na ganyan ang isipin mo kay mama. Ipag-pray na lang natin na maging maayos yung pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Okay ba yun? Pero hindi naman ganun kadali yun. Uy, ano ba? Tara na! Malilate tayo! Malilate si mama sa flight nga. Hindi na kayo. Nasaan tayo? Wait lang. Diba? Tara na. Halika natin si mama. Oo, Ma, ito na yung mga gamit ko. Yung mga gamit ni Mama, ibigay niyo na. Ma, mag-ingat ka po dun ha. Magpapadala ka ng sulat sa amin. Oo naman, anak. O, Gian, ikaw na bahala sa dalawang mong kapatid. Francel, tulungan mo si ate mo ha. Bunso, huwag kang sasama yung loob. 2 years lang si Mama Lynn. Uwi din ako. Kayo magkakala. Para sa akin. Lagi niyong tatandaan. Mahal na mahal kayo ni Mama. Lagi kayo mag-iingat mga anak ha. Oo. Kahit gaano pa kasakit sa magulang ang mawali sa anak, handa itong tiisin at isakripisyo ang lahat para sa kanila. Pero sila nga lang bang nakakaranas ng matinding paghihirap? Ang sagot, hindi. Dahil merong masigit pang nangangailangan at may mabigat na responsibilidad na dinadala. Ate, where are you? Bakit? Nandito? Ate, bayaran na namin ng tuition sa susunod na linggo. May pera ka pa po ba dyan para pambayad ng tuition fee ko? Oo naman, si ate pa ba? Hayaan mo, bukas sa bukas, bibigay ko din agad sa'yo. Salamat ate, dagas ka talaga. Ate, kailangan ko po ng bagong sapatos. Luma na po kasi yung ginagamit ko ngayon. Hindi na ba pwedeng inabuna pa sa mandala? Bayaran kasi ng tuition ng ate mo bukas. Hindi pa ako sumasahod ulit. Tsaka Bunso, nung last month pa lang binili yung sapatos mo ah. Yung sa akin nga, last year pa. Pero ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Ate, iba naman kasi ngayon. Tsaka yung mga kaibigan ko, ang daming bagong sapatos. Samantalang ako, isa lang ayaw niyo pa akong bigyan. O bunso, sumusobra ka na ha. Uy, ano ba yan? Tigilan niyo yan. Tsaka, sige, siya, sa susunod na linggo, bibigyan kita ng bagong sapatos. Yun, thank you ate. Ate naman! Ayos lang yun, ano ka ba? O na naman to kapatid niyo, pagbigyan niyo na. Ate, nasan yung bill natin sa kuryente last month? Babayaran ko na.
Nakaing Samantha ko pinatabi. Hanapin mo na lang sa kanila. Sige, ate. Samantha, pahanap nga yung bill ng kuryente. Sige ate, wait lang. Hahanapin ko lang po. Nasaan ba yun? Dito ko lang yung tinabi ah. Nawawala na naman ata. Samantha, ang tagal mo naman. Ate, ano mo ba to? Diba, sabi ko sa'yo, hanapin mo yung bill ng kuryente, hindi yung kung ano-ano. Eh kasi may nakita akong iba dito eh. Patingin nga. Ate, ano ba yan? Patingin nga muna. Ate, ano to? Ate, ba't naman ganon? Kung di ko pa malalaman, mangingibagbasa ka na pala sa susunod na linggo. Ate naman! Sasabihin ko naman dapat agad eh. Sadyang naghahanap lang ako ng magandang tiyempo. Tiyempo? Ate naman, sa susunod na linggo na yun oh. Tapos ngayon, naghahanap ka pa rin ng magandang tiyempo? Para sa atin ang gagawin ko. Para sa inyo. Hindi! Hindi ako papayag. Dito ka lang. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Tutulungan na lang kita magtrabaho. Yan ang hindi mo pwedeng gawin. Ate, nangako ko sa mga magulang natin na ako ang bahala sa inyo. Na magtatapos kayo ng pag-aaral nyo. At ano? Ano ba? 2 taon na lang. Pagtatapos ka na, hintayin natin yun, okay? Konting tiis na lang. Paano? Paano ako magtitiis? Kung ang kapalit ng pangarap ko ay paglayo mo sa amin. Ate, yung iPhone tsaka magagandang damit at sapatos ko, ha? Seryoso, Bunso? Yan talaga? Di ba pwede magpaalam ko muna kay ate na ayos? Oo, naman. Ito na nga, di ba? Ano ka ba? Hayaan mo niyang kapatid mo. Lahat ng yan ibibigay ko sa inyo. Basta huwag yung pababayan pag-aaral niyo, ha? Pagbutihin niyo. Iyon ang tanging hiling ni ate. Opo, maghanap po kami ng mabuti. At ikaw naman, Francel, huwag ka nang magalit o magtampo. Babalik naman ako eh. Nagkakausap pa rin tayo at manatitili kayong updated sa akin. Okay? Pagbutihin yung pag-aaral mo, ay nadaling kapatid mo. Hindi naman ako galit eh. Sadyang nag-aalala lang ako sa'yo. Malalayo ka sa amin. Hindi ka na namin makakasabay kumain. At sa mga bagay na madalas natin ginagawa. Sandali lang yun. Pero sa pagbalik ni ate, magagawa lahat natin ang mga bagay na yun. Saglit lang ako doon. Mag-iingat kayo palagi ha. Palagi nyo tatandaan na mahal kayo ni ate. At para sa inyo yung gagawin ko. Basta para sa mahal natin, lahat gagawin natin. Pero hindi lahat ng paglayo ay isa ang tungkulin. Dahil ngayon, ang pangingibang bansa ay nagiging dahilan na ng mga tao upang magkaroon ng magandang kinabukasan at tahakin ang magandang oportunidad na naghihintay para sa kanila. Hoy, ate, kamusta? Teka, ano yan? Enrollment for Canada? Sa Canada ka na mag-aaral, ate? Hinaan mo muna yung boses mo kasi hindi ko pa nasasabi kay mama yung about dito. Pero bakit? Para maka-experience ng bago. Mapakultura o lugar man yan. Tsaka ano ka ba? Marami akong makukuhang benefits doon kapag nag-aral ako abroad. At higit sa lahat, good quality of education ang habol ko doon. And of course, para ma-enhance palalo yung skills ko. Bago ka mangarap dyan, kausapin mo muna si mama at saka niyo masabihin niya. Ma, marami akong makukuha magandang benefits doon. And hello, Canada yun. Marami akong magandang opportunity para sa akin. At hindi ko rin naman po sasayangin yung pagkakataon na itirap ang mga opportunity na yun. Kaya gano'n na ako, ma. Anak, aba, hindi ka pinabayang ng yung pinagpapaalam mo sa amin. Ibang bansa na yung gusto mo. Magkaibang oras na tayo at panahon yung pwede natin kaharapin. Kaya, ay naku. I know, pero ma, para naman to sa pag-aaral ko eh. And in fact, na-approve na po yung visa ko and yung pag-aaral ko abroad. Yung sa inyo na lang po yung hinihintay ko. Hindi mo na namin yung magiging desisyon ko. Basta, nag-decision ka naman para sa sarili mo. Hindi naman po sa ganun. Pero gusto ko rin pong makatulong sa inyo habang nag-aaral ako. Gusto ko rin pong makahanap ng part-time job para makatulong sa inyo.
ng hindi nakakaabala at nakakaapekto. Anak, naiintindihan ko yung gusto mo. Pero hindi ka masyado ka pang bata para dyan. Tsaka nag-aalala ako sa kapakanan mo. Ma, kaya ko na po yung sarili ko. Katulad nga po ng sinabi ko, maraming magagandang opportunity ang naghihintay sa akin doon. At ayoko pa laging umaasa sa mga binibigay niyo. Kailangan ko rin tumayo sa sarili kong paa at gumawa ng paraan. Ipagkatiwala niyo na ito sa akin, Ma. Hindi masamang maghangad ng mataas, lalo na kung para sa ikabubuti naman ito ng sarili at maging ang pamilya. Naging nurse ka na, Ma. Sa ibang bansa ka nang nagtatrabaho. Iiwan mo pamilya mo dito? Bes naman, para sa kanila din ang gagawin ko. At bukod pa doon, alam mo kung gaano kababa ang sahod ng nurse dito sa Pilipinas. Hindi man kaya suportahan ang buong pamilya ko. At may papatapusin pa ako mga kapatid ko. Alam mo, ako lang ang inaasahan sa amin. Alam ko yun. Pero malalayo ka sa kanila. Ikaw nga itong palaging family first ang pinaka-importante, tapos aalis ka pa. Hindi ko naman ito gagawin kung hindi dahil sa kanila eh. Alam kong masasaktan ako ng sobra na lumayo sa kanila. Pero alam mo din kung gaano ko sila kamahal at hindi ko kakayanin na makita silang nahihirapan ng sitwasyon namin ngayon. Kakayanin mo kaya yun? Oo naman, kakayanin ko basta para sa kanila. At ano ka ba, babalik ako at pagsisilbihan ng bansang to. Kukuha lang ako ng maraming experience at knowledge para mapagsilbihan ko ng maayos ang Pilipinas. At gusto kong ma-improve yung skills ko sa nursing. Ate, siya. Sabihan mo na lang ako pag aalis ka na. Ako na lang din muna bahala sa pamilya mo. Salamat ha, maraming salamat talaga. Ikaw na muna bahala sa kanila. Oo nga. Magkakaiba man ang dahilan ng pag-alis ng isa sa mga miyembro ng pamilya, mananatiling magiging isang malaking epekto pa rin ang pangungulila na makasama sila. Kung noon, ang karaniwang dahilan ng pangingibang bansa ng isa sa mga miyembro ng pamilya ay ang masuportahan at maibigay ang mga pangangailangan nila, ay may kaunting kakaibahan sa kasalukuyang nangyayari ngayon. Ang karamihan ay nangingibang bansa para sa edukasyon at karanasan na gusto nilang makamit sa bansa ngayon upang mas maging maganda at mapabuti ang kanilang kakayahan pagdating sa kanilang propesyon o pag-aaral. Mapabata man yan o matanda, nakikita nilang may malaking oportunidad sa ibang bansa na makakatulong sa kanila.